Nyo ba, kahapon ako'y nagulanta dahil nga dito sa naging explosive na diskusyon sa Kamara de Representante sa kauna-unang araw ng diskusyon para sa 2026 budget. Tumayo po kasi si Navotas Congressman Toby Tiangco at hiningi nasaan yung proceedings ng small committee ng Budget Appropriations Committee nung nakaraang taon na naging basihan ng pagpasa ng General Appropriations Law, no? Yung batas na dapat sana ay sang-ayon dun sa National Expenditure Plan na sinumite ng ehekutibo at ng Marcos Jr. Administration. Hindi napakita kahapon kung nasaan yung small committee report na yan, bagamat itong si Congresswoman Bernadette Herrera ng BH Party List ay nagsabi na meron talagang proceedings yan. Meron yung journal, meron transcript. Yun ang hinahanap ngayon para malaman kung sino talaga yung mga kongresista na malapit sa kusina na nagbenepisyo sa tinatawag na mga realignments. Okay, para dun sa mga hindi masyado naintindihan ko anong significance at importansya nitong in-expose ni Congressman Toby Tiangco, no? Ang budget process kasi nagsisimula yan doon sa National Expenditure Plan na sinusumite ng ehekutibo sa Kamara de Representante. Yan ay dinidinig. Dinidinig yan una ng iba't ibang dinidinig yan ng Committee on Appropriations at isa-isang dinidepensahan ang mga budget na yan ng mga iba't ibang departamento ng gobyerno. Now, sa Committee on Appropriations, bagamat meron yung chairman at meron mga vice chairman, meron din yung kumbaga mga subcommittee chairman na siyang nagdedepensa sa mga budget ng kada ahensya, no? So, ang nangyayari dyan, hindi naman nakapagsasalita talaga yung mga departamento. Ang mga sagot nila ay pinadadaan doon sa sponsor na miyembro ng Committee on Appropriations. So, ang Committee on Appropriations, medyo kaibang kanyang anyo, no? Siya ay, kumbaga, siya ang nagsusuri sa budget ng ehekutibo, pero siya rin ang nagpo-propose sa Kamara na i-adapt yung budget na isinusulong nila. So, bagamat theoretically, dapat merong check and balance yan dahil yung sinumite ng ehekutibo ay himay-himayin ng mga representante ng taong bayan, sang-ayon dun sa kasabihan na there shall be no taxation without representation. Ang katunayan, sila rin nagdedepensa niyan sa isa't isa nilang mga kasama sa Kongreso. Now, bakit importante yung tinatawag nating small committee report? Well, una-una, no? Diyan pumasok yung katotohanan na bagamat bilangkas at hinimay-himay ng Kongreso as a whole yung proposed budget for 2025, na bago ang lahat ng bumuo ng small committee diyan sa Kamara para nga magkaroon ng final na version ng National Appropriations Law. So yung small committee, nabaliwala ang buong Kongreso. Kasi yung desisyon nila ang nasunod kung anong lalabas doon sa final na pangtaunang budget. Yan, naintindihan niyo po yan, no? Kumbaga, nabaliwala talaga yung institusyon ng Kongreso dahil isang small committee lang ang nagdesisyon. At siyempre, alam naman natin na kung ikaw ay malapit sa kusina, kung ikaw ay member ng Committee on Appropriation, kung ikaw ay chairman ng Committee on Appropriation, kung ikaw ay malapit kay speaker, talaga namang napakadaming proyekto na po pwedeng maidagdag sa distrito mo. Ang problema, kapag nadagdagan ng isang distrito ng proyekto, may pagkukunan yan. So, sino yung nabawasan? So, yan yung gustong malaman ni Toby Tiangco. Sino yung mga nakakuha ng karagdagang mga budget at meron nga siyang sinabi na isang distrito from 2 billion naging 20 billion. Sana mang kinuha yung 18 billion na pinampuno dun sa 20 billion ng distrito na binanggit ni Toby Tiangco. Sana binanggit na rin niya kung anong distrito yan kasi pwede naman natin pag-aralan ng national budget kung may panahon para malaman kung sino yan. Pero in any case, hindi nakasagot ang committee chairperson na itong si Congresswoman Swansing dahil ang sabi niya, hindi pa raw siya committee chairman ng mga panahon na yun, bagamat nagsalita nga ang Congresswoman Bernadette Herrera na nagsasabi, huy, member ako ng small committee at meron kaming proceedings, meron kaming transcript, meron kaming journal. Kinakailangan ibunyag na sa buong daigdig kung sino yung nakakuha ng napakalaking mga karagdagang budget na karamihan ay may kinalaman sa infrastruktura. Now, kahapon din, lumabas yung pag-amin ni Secretary Bunoan ng DPWH na meron talagang mga flood control project na ghost projects. Ibig sabihin, ito yung mga napondohang mga flood control projects na ang sabi nga ni Ping Lacson, mula 2011 hanggang ngayon, ay tumataginting na 2 trillion pesos worth
ginastos sa mga non-existing projects. Abay, ang ating dating alam, nagkakaroon lang ng porsyento ang mga kurakot ng mga politiko. Dati-rate, 10%, 5%, ngayon hanggang 40%. Dahil sa pag-amin na meron palang mga ghost flood control projects, pati 100% na proyekto baka wala nang nangyari at binusa na lang ang pera. At alam naman natin na madali gawin yan sa mga flood control projects kasi nga karamihan dyan ay dredging, karamihan dyan ay desilting, at napakadali naman na magkunwari na ikaw ay nagde-dredging at nagde-desilting maski walang nangyayari. Kasi wala nga tayong basihan para malaman kung nagawa na contractor yung kanyang scope of work. Dahil ang gagawin niya ay maghuhukay sa ilalim ng tubig. So malay ba natin kung talagang naglagay lang siya dyan, equipment dyan at wala namang ginawang dredging at sasabihin niya, done 100% yung proyekto. Ang pag-amin ni Bunuan ay talagang nakakagulat kasi ang sabi niya, talagang may ghost projects dyan sa Bulacan nang nakakuhang kontratista, isa dun sa top 15 contractors na naka-corner ng flood control projects dyan sa Bulacan. At siyempre, ang alam natin na nakakalungkot, ang Bulacan perennially lubog sa baha kapag binabagyo. Bagamat bilyon-bilyon talaga ang binubuhos dyan para sa flood control project at ngayon nagkaroon ng kumpirmasyon na talagang linamon ng mga politiko ang pera dyan sa Bulacan. Na bakit sinasabi kong politiko lumalamon? Kasi yung contractor, kung siya ay mandaraya, may kakonsyaba siya na congressman or senator. Bakit? Kasi ang wika ng mga senator at saka congressman, kami yung tagabuo ng pantaon ng budget. So lahat ng pondo sa aming distrita, may say kami. At gaya ng aking in-explain, yung mga proyekto na nasa ilalim ng district engineer, inuutusan ng congressman kung kanino ibibigay ang kontrata na yan. At yung contractor naman, ang siya magbibigay ng SOP na hanggang 40%. No? Kaya nga, importante na magkaroon ng bid rigging, no? Para masigurado na yung favored contractor na magbibigay ng SOP ang siyang mananalo. Na pagdating sa flood control project, kasi mga malaki ang halaga yan, meron ding involvement ang mga regional engineers at saka yung National Office on Flood Control. Parang AMPAW ang tawag dyan kasi may parang special office yan for flood control projects at yan ay nasa national headquarters mismo ng DPWH. So diyan naman nagkakaroon ng konsabahan sa panig ng mga contractors at saka ng mga senators or congressman. Ganun din ang patakaran. Dahil ang congressman o senator ang nagpasok niyang proyekto na yan, dapat maibigay yung proyekto sa kanyang piniling kontraktor. At diyan nagsisimula nga yung korupsyon. Dati, ang mga politiko, kumukuha lamang ng SOP sa mga contractors. Ngayon, lumalabas, meron na talagang mga contractors na nakakakuha nitong mga flood control projects na sila mismo ang contractors. At meron nga dalawang kumpanya dyan na nakilala o lumabas sa top 15 na pag-aari ng mga kongresista mismo. No? At sila yung magkapatid na ko. No? At dalawa dun sa top 15 na nakakuha ng flood control projects ay pag-aari nga nila bilang congressman. Kasama si Zaldico na chairman ng Committee on Appropriations. Kaya naman naintindihan natin kung paano nagkakaroon ng impluensya doon sa mga national offices kung kanino i-award ang mga proyekto na yan dahil ang kanilang reasoning, kami ang nag-facilitate ng pagpondo ng project na yan, may say kami kung sino dapat ang maging kontratista. At dyan dapat ang maputol yung diskresyon ng mga opisyalis ng DPWH kung kanino i-award ang mga proyektong yan. Dapat wala silang discretion. Siguro dapat completely computerized na ang building process natin nang wala nang maka-impluwensya at wala nang makaroon ng tongpat. So, tignan ko po kung mas gaganda ang ilaw ko kung wala yung aking background light kasi parang multo naman ang ilaw ko. No? Ayan, kaso hindi rin. No? Tignan natin kung sa yellow light mas magaganda. No? Yan, mukha naman pong mas gumanda na. No? Now, ano naman ang relasyon nitong small committee at yung pag-amin ni Secretary Bunuan na merong mga ghost projects? Well, kasi yung small committee, importante yan. Kasi kapag nag-prepare naman ng budget ang DBM, dahil mga profesional naman po yan at mga karir, talagang sinusundin nila yung proseso. Ang proseso kasi kinakailangan pumunta ka sa municipal, city, district planning office. At doon mo ipopropose ang yung mga proyekto. No? Ako po'y kongresista, I went through the motion, bagamat alam kong walang pakikinabangan dyan dahil wala namang sumusunod sa party list congressman na district engineer. No?
lahat sila sumusunod sa mga district engineer at talagang nag-aaway ang district at mga party list congressman, except na lang kung ikaw ay naging committee chairperson ng Committee on Appropriations, siyempre lahat ng congressman load sa'yo, no? Dahil sila yung magde-determine kung magkakaroon silang tinatawag na insertions. So ano yung insertions? Ito yung mga pondo na hindi kasama sa pinopropose na budget ng Malacanang. Ang problema, pag nagkaroon ng insertion, meron niyang pinanggagalingan ng pondo. Kasi kung ang budget mo is 100 pesos, at 10 pesos ay nakalaan sa Project A, pag ginawa mong 50 pesos yung Project A, may mababawasang ibang proyekto. So yun ang gusto malaman ni Toby Tiangco. Sino yung mga anak ng Diyos, mga swerteng mga kongresista na nagkaroon ng karagdagang mga proyekto sa kanilang distrito sa pamamagitan ng insertions, saan kinuha yung pondo, at sino ang nawalan ng pondo dahil dun sa paglipat. At anong proyekto yan? Now, ang kinalaman dyan, sigurado po ako, karamihan dyan, flood control projects. Kasi gusto nga nilang lamunin yung mga flood control projects dahil napakahirap i-verify kung nagawa nga ng isang kontratista yung kanyang scope of work pursuant doon sa tinatawag na program of works. Kasi lahat ng proyekto dapat specified kung anong gagawin ng kontratista, pero dahil nga yan ay sa ilalim ng tubig, hindi mo naman masisigurado kung ginawa nila yan. No? So, dyan talaga nabubuo ang korupsyon. Now, so pinagtatagni-tagni natin. Yung small committee, yan yung responsable sa karamihan ng mga insertions na pinanggagalingan ng korupsyon. Kasi kapag ikaw ay nakakuha ng karagdagang budget na hindi kasama sa National Expenditure Plan, sasabihin ni Mr. Mambabatas, akin yung pondong yan. At dahil akin yung pondong yan, kinakailangan sa kontratista ko mo dapat i-award yan. At kapag na-award sa favored na kontratista na kadalasan yung congressman na rin o yung mambabatas na rin, dyan papasok yung porsyentuhan. Malinaw po yun, no? At ang matinding pag-amin ng DPWH ngayon, abay hindi lang porsyentuhan ang nangyayari. Pagdating sa flood control, dito sa Bulacan, na isang talagang palaging nasasalanta ng pagbaha pagdating ng tag-ulan, hindi lang porsyento ang nakukuha ng mga korap na mga politiko na nakikipagsabuatan sa mga taga-DPWH. Kung hindi, yung kabuuan na ng pondo, linalamon nila, binubulsa. Now, of course, alam natin na ito ay kriminal. Ang problema, napakahirap kumuha ng ebidensya, lalong-lalo na kapag ang proyekto ay flood control kasi nasa ilalim nga ng tubig. Kailangan mo talaga mapatunayan na walang ginawang kahit anong trabaho. Ang depensa naman ng kontraktor, ginawa ko yan, diniredge ko yan, dinisil ko yan, tinanggal ko yung mga basura na naipon, dahilan kung bakit nagiging barado ang ating mga sewage system at nagkakabaha. Kaya lang, ang daming basura na tinatapon, kaya balik na naman ang pagbara, patuloy na naman ang pagbaha. Yan po ang problema. Now, kinakailangan talaga mag-develop tayo ng system kung saan magkakaroon tayo ng basihan kung nagawa nga ba o hindi yung scope of work ng isang kontratista dahil kung hindi, hindi po matitigil yung problema ng pagbabaha. Well, ako po'y nasa Netherlands. Alam niyo ba ang Netherlands, talagang under sea level po yan. Kung hindi dahil sa mga proyektong dike at iba pang flood control projects dito sa Netherlands, talagang lulutang-lutang po sila sa tubig at baka mawala sa mapa ang Netherlands kasi sila ay under sea level. Pero dahil nga sa mga pampublikong proyekto na dams, dikes, and windmills na nagkokontrol ng tubig, ang Netherlands ngayon ay hindi nababaha. At least hindi sila nagiging under sea level, bagamat naturally under sea level sila. Kung nagawa ng Netherlands yun, pwede rin gawin ng Pilipinas. Kaya nga ngayon, habang ako nandito, talagang makipag-ugnayan ako sa mga opisina rito sa DPWH Netherlands, lalong-lalo na doon sa mga may kinalaman sa flood control dahil mukhang ang teknolohiya para makontrol nga ang pagbabaha naririto sa Netherlands. Dahil kung wala silang ganyang teknolohiya, talaga namang lulutang-lutang sa baha ang buong bansa ng Netherlands. No? Pero ang mas importante is paano nila nasisiguro na yung mga kontratista na gumagawa ng mga measures para nga hindi bahain ang Netherlands ay nakatutupad dun sa kanilang kontrata na pinapatupad yung tinatawag na program of works. Yan po siguro talaga ang kulang tayo sa Pilipinas dahil nga
hindi natin na-establish kung paano yung proper fraud audit, lalong-lalo na pagdating sa mga flood control projects. Kasi nga po, nasa ilalim ng tubig yan. No? So anyway, i-update ko kayo kung anong malaman ko. No? Sa ngayon po, ang tinitignan ko rin, yung mga subsidiya na binibigay ng Europa sa mga magsasaka. Kasi alam nyo ba, isa yan sa mga tinatawag nating unfair trade measures. No? Na samantalang ang mga magsasaka na mga galing sa Pilipinas ay kakaunti lamang benepisyo na nakukuha sa kanilang gobyerno, ang mga magsasaka dito sa Europa at sa Amerika, abay ang yayaman ng mga magsasaka. Bakit? Kasi hindi lang sila nagre-rely doon sa nakinikita nila pag binibenta nila ang kanilang ani, kundi napakadaming subsidiya na nakukuha sa gobyerno. Now, bago tayo magtapos, no? Unang-una, nais kong sabihin na talagang hats off ako kay Toby Tiangco. Alam niyo po, 2016 pa lang yan, magkaalyado na kami sa politika. At alam niyo si Toby Tiangco, may masamang karanasan sa buhay yan. Siguro kaya nga ginagawa niya ng buong loob at sa tunay na may katapatan na kanyang katungkulang bilang isang kongresista, kasi nung minsan po, naging kidnap victim yan. At nagbanta ang kanyang mga kidnappers, napapatayin siya. So I suppose, dahil siya ay living a second life at hindi nga siya pinatay ng kanyang mga kidnappers, ngayon naging tupad siya sa kanyang sinumpaang katungkulan, no, na maging tapat sa saligang batas, at hinahanapan ngayon ang Kamara noong proceedings ng small committee. Now, may kinalaman din ito sa fill-in-the-blank budgets, ha? Kasi yung small committee report na naging basihan ng pagpasa ng annual appropriations law ay magpapakita kung ano talaga yung mga halaga na binago ng small committee doon sa budget na na-review na at nasa pinal na ng Kongreso, aprobado ng plenaryo. Ganyang makapangyarihan po yung small committee na yan. Ha? Binago nila ang budget na na-aproban ng plenaryo. 330 plus congressmen ang nag-approve sa budget na plenaryo. Bagamat makaramihan dito, binago rin nila, no? Dahil sila naman ang may final say sa budget, hindi natupad talaga yung nais mangyari ng Malacanang. Pero yung boto ng 330 plus congressmen nabaliwala dahil sa desisyon ng small committee. Na ngayon, hinahanapan ng report. Ang sabi ni Bernadette Herrera, merong dapat report yan na dapat ipakita. Hinahanap ni Toby Tiangco, ayaw ilabas. Yan din ang problema natin ngayon. No? Wala tayong freedom of information. Ang freedom of information na meron tayo ay sa departamento lang ng ehekutibo dahil yan ang Executive Order number 1 na inisyu ni Tatay Digong. Sa unang-unang araw na kanyang mga termino, yan ang isa sa pinakauna na ngang Executive Order na pinirmahan ni Tatay Digong na kinakailangan yung mga impormasyon na nakakaapekto sa publiko na hawak na ehekutibo, dapat yan isiwalat sa publiko. Unfortunately, hindi sakop sa Executive Order number 1 ang legislative. At kung itatago na tuluyan ng legislative yan, hindi siya covered ng freedom of information. Bagamat kapag nagkadimandahan sa hukuman, alam naman natin na kabahagi ng obligasyon ng hukuman ay talagang i-review kung nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction ang legislative branch of government, at po pwede namang sabihin na grave abuse of discretion na itago yung naging proceedings ng small committee kasi ito'y naging batayan sa pagbubuo ng isang batas. So may karapatan tayong malaman kung paano nabago nga yung paggagastos ng batas kung ikukumpara mo dun sa budget na unang-una na-propose ng presidente at pangalawa dun sa budget na inaprubahan ng Kongreso in plenary kung saan 330 congressmen ang bumoto para bigyan ng buhay ang isang panukalang batas. So ang suma total, importante yung small committee report para malaman kung sino ang mga anak na Diyos na nakakuha ng mga napakalaking mga budget sa kanilang mga distrito. At ang duda ko, karamihan dyan ay flood control projects para lamunin ang kalahatan ng budget ng proyekto na pinatunayan. Pinatunayan na ni Secretary Bunuan dahil siya na mismo nagsabi na dun sa mga flood control projects na naibigay doon sa top 15 contractors dyan sa Bulacan ay meron talagang mga ghost projects. Ibig sabihin, kapag nailabas mo yung
small committee report na yan, maitatagni-tagni mo. Saan distrito pumunta yung pondo ng flood control, sino ang kongresista, sino nag-insert, sino ang contractor, at titignan mo ngayon, yung contractor ba ay pag-aari mismo ng congressman kasi o ng senator, kasi talagang ganyan ang trend, sila na mismo naging contractor o di naman kaya malapit na malapit sa isang mambabatas. So ako, saludo ako kay Congressman Chanco. Ang mangyayari dahil siya nag-iingay, baka tanggalan ng budget ang nabotas. Siyempre, kawawa naman ang nabotas, pero kinakailangan magsalita talaga si Toby Tiangco dahil ang nabotas ay isa sa lugar na palaging binabaha. Now, ang alam ko ay si Toby Tiangco ay malinis. Hindi ko lang alam talaga kung siya ay nakikinabang din sa mga flood control projects dahil I could imagine dahil isa sa nababaha ang nabotas, napakalaki rin ng budget para sa flood control. Pero yan kasi ay galing na sa mayamang pamilya, yan ay fishing magnate, kaya siya nakabase sa nabotas, at sa tingin ko naman, hindi siya magsasalita ng ganito kung siya mismo ay nakinabang dun sa mga ghost projects na related sa flood control. Bakit mo naman i-expose sa isang bagay na baka maging dahilan na magkaroon siya ng pananagutan? So sa tingin ko, malinis siya sa pagdating doon sa tinatawag na conflict of interest dahil hindi siya, alam niya na hindi siya nakinabang doon sa mga flood control projects sa kanyang distrito sa Navotas na isa sa mga lugar na palaging binabaha. So kinakailangan natin mas marami pang Toby Tiangco. Alam niyo si Toby Tiangco, siguro kaya ganyan yan, kamag-anak din yan ng mga Romualdez. So parang ang pagkakaiba nga, yung bago pumutok itong mga issue pagdating sa mga budget, makikita mo si Toby Tiangco doon sa Sunday lunches na hosted ni Liza Araneta Marcos. Ngayon, tumigil na siya na pagpunta dyan. Siguro, hindi na niya maatim kung ano yung mga nangyayari dahil siya ay isang ranking at most senior, isa sa pinaka-senior na member of Congress. So alam niya mga kababalaghan na nangyayari dyan sa Kongreso. At kinakailangan naman natin ang gaya ng mga Toby Tiangco. O isa pa binabati ko po itong si Mayor Magalong na nanawagan din na kinakailangan mag-form ng independenteng body para imbestigahan itong anomalya sa mga flood control projects. At ang minungkahi ni Mayor Magalong na suportado ko ay dapat mga retiradong mga mahistrado para walang kaduda-duda na hindi papanigan ang ilang mga maimpluwensyal na mga tao. And of course, kung hindi natin sila paparusahan dahil sa paglamon nila sa kaban ng taong bayan na dapat sana ay dahilan para maibsan ang epekto ng mga sunod-sunod na bagyo na dumadaan sa Pilipinas pag panahon ng tag-ulan, wala pong tigil na magpapasasa ang mga buwaya sa pangtaunang budget. Well, anyway, so congratulations kay Toby Tiangco, congratulations kay Mayor Magalong, congratulations din kay Bernadette Herrera dahil bagamat hindi siya ngayon nakaupo sa Kongreso, siya ay nagbigay ebidensya na dapat may record nga yang small committee na yan. Well, sana po naintindihan nyo na kung ano ang pakialam natin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa loob ng Kongreso. Ang pakialam po natin kapag linamon ng mga kurap ang pondo na nakalaan para sa mga proyektong pampubliko, nawawala po yung mga proyekto na dapat sana pinakikinabangan natin at ang tanging nakikinabang ang mga lumalamon ng pondo ng bayan.